Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Attorney Chel Diok, no? Ang first nominee ng Akbayan Party List. Ay, nagkaroon po tayo ng isang Pasig Children Night. Alam po ninyo, yung salitang children ay naging organic po yan na lumitaw ng huling kampanya. Yun yung mga kabataan at iba't ibang mga sektor na talagang sumusuporta po sa atin. At ako'y nagpapasalamat sa kanilang lahat sa walang sawang pag-support po sa Akbayan at sa akin. Ay, mga Pasigenyo, naku, alam naman po natin na gustong-gusto nyo ang good governance. Kaya ituloy po natin yung magiging mapanuri sa pagpili ng mga kandidato sa darating na halalan at huwag din kalimutan na kapag mahal mo, aakbayan mo. Number 51 po, Akbayan Party List. Ipakikilala ko na sa inyo ang ating magiging champion sa human rights and everything sa Kongreso, ang number 51 sa balota, Akbayan Party List. Tawagin po natin ating nag-iisa. Ang sabi ng ngipin ng batas, Attorney Chel Diok! Ay, grabe yung may songs. Hello, Sasha! Ako! Pag nakikita ko yung mga youth dito, yung mga children, yung 60 ko nagiging 16 na lang. Problema, kung 16, hindi pa ako pwedeng bumoto. Dagdagan na lang natin yung dalawa at sabihin natin, 18 years old na po ako ngayon. Bago po tayo magtuloy, allow me to thank, magbigay-pugay po muna tayo sa lahat ng mga nag-organize nito at syempre sa mga opisyal natin dito sa Pasig. So, walang tao na nandito ngayon na hindi marunong magmahal. Marunong ba kayo magmahal? Syempre, di ba? Dami-daming klaseng pagmamahal, di ba? May pagmamahal sa jowa. Sino kaya may jowa dito? May pagmamahal. Oh, marami pa na may jowa dito, ha? May pagmamahal sa pamilya, di ba? May pagmamahal pati sa mga teacher natin at yung mga boss natin. Pero meron pang isang klaseng pagmamahal na napakahalaga. At yun yung pagmamahal sa ating inang bayan. Sure ako, 110% na nandito kayo ngayon dahil minamahal nyo ang Pilipinas. Correct? Okay. Pero kailangan meron din tayo mga leader na pinapakita yung kanilang pagmamahal sa ating bansa, di ba? Tulad ng number 1, nakasama natin sa Akbayan, hindi ko pala na-acknowledge ang mga kasama ko sa Akbayan, siyempre kilala niyo ito, si Sen. Risa Ontivero. Diba? Hindi dahil sa kanya, kahit mag-isa lang siya, siguro meron pa rin tayong pogo ngayon. Kung hindi dahil sa kanya, malamang yung mayor doon, yung sa may Banban, nakaupo pa rin siguro yun. Diba? Kung dahil sa kanya, yung isang taga Davao na ngayon wala na doon at nasa kulungan na. Marami tayong dapat ipagsalamat para kay Sen. Risa. Pero ba't niya ginagawa yun? Hindi naman niya ginagawa yun para sa sarili niya. Ginagawa niya yun dahil mahal na mahal niya ang Pilipinas. Ng Akbayan ay ganun din katindi ang pagmamahal sa atin. Hindi lang sa bansa natin, kundi sa lahat ng mga sektor ng ating lipunan. Ang pagmamahal ng Akbayan ay hindi lang sa LGBTQIA+ community, syempre kasama rin kayo doon. Kaya natin pinupush yung SOGS Bill at marami pang ibang mga batas na gano'n. Diba? Kailangan natin yan. Pero kasama din syempre yung mga kababaihan. Dapat naman meron tayong mga proteksyon sa mga kababaihan sa informal sector, sa online, internet na hanggang ngayon wala pang batas doon. Hindi lang naman sa kanila, pati sa mga manggagawa. Tapusin natin yung endo na yan, di ba? Kailangan natin palakasin ang security of tenure ng lahat ng mga manggagawa natin. Sa mga mangingisda naman, ako, galit na galit ako sa naging ruling ng Supreme Court na pwede nang pumasok yung mga commercial fisher sa loob ng dagat munisipyo.
dapat ang dagat munisipyo ay para lang sa mga mababait at maliliit na mga mangingisda natin. At hindi lang yun, yung mga magsasaka, ang tagal-tagal na yan na dapat talagang todo ang suporta ng ating pamahalaan sa kanila. Pero umaabot ba sa kanila yung suporta na dapat pumunta sa kanila? Hanggang ngayon, hindi pa rin. Ang nakikinabang, mga hoarder, mga smuggler, mga middle people na sila pa nga ang nagpapababa sa buhay ng ating mga magsasaka. So kailangan meron din tayong gagawin para sa kanila. Sa mga estudyante naman, dami akong nakikitang estudyante at youth dito, kailangan natin i-push ang youth agenda. Ano ibig sabihin ng youth agenda? Lalo na dito sa Pasig, ang daming mga mulat na youth dito. Unang-una, syempre, better education. Kaya kami, sa Akbayan, at I'm sure alam niyo yan, ang talagang kasabuhan namin, ang slogan namin, syempre, ay pagmahal mo ang bansa ay aakbayan mo ang sambayanang Pilipino. Pwede ba yan? Marunong dapat yung mambabatas na dumiskarte para manavigate yung mga ganun klaseng kailangan i-navigate sa Congress. Pagka na after that, ay question of numbers na pag umabot na siya sa floor. At yun din, kailangan may diskarte din yung mga mambabatas natin. Ngayon, ito lang yung kailangan natin ng mga mambabatas na marunong mag-diskarte, yung diskarte na may puso. Huwag naman yung didiskarte para sa China. Ayaw natin yun, di ba? Yung didiskarte para sa sarili, para sa pagnanakaw ng pera natin, huwag yung ganon. So, part of our checklist siguro sa pagpipili ng mga kandidato ay magaling ba ito dumiskarte na may puso para sa atin lahat. Thank you. Maraming salamat sa Attorney Shell. Saka siguro idagdag natin yung talagang marunong gumawa ng batas. Okay? Ang iboboto natin na party list at senator ay yung marunong gumawa ng batas. Hindi yung mamimigay ng... Sige, next question, please. Sige. Si ate ko talaga sabi natin. Sige, sis. From Attorney Chair, paano po natin magabalik yung membership po natin sa ICCs? May magagawa po ba kayo? Kung kayo po yung mapalad na magkaroon po ng seat sa Congress? Dapat i-push natin yon kasama din sa mga gustong gawin ng akbayan yan. Kailangan natin, nakita naman natin na kung hindi gumalaw ang ICC, malamang hanggang ngayon yung tandang masungit ay nakakong pa rin at wala mangyayaring pananagutan. That's exactly the reason why we joined the ICC. Para kung hindi talaga tayo sure na malilitis ng maayos yung isang napakalaking tao dito sa atin, ay meron pa rin recourse. Kaya sabi ng iba, foreigner naman yun. Di ba yun yung mga pinagsasabi nila. Ano yun Isipin nyo more than 100 countries have signed the Rome Statute. Yan yung treaty na nag-create ng ICC. Ibig sabihin na lampas 100 ng mga bansa sa buong mundo ay nakikita nila na maaring dumating ang panahon na hindi nila malilitis ng maayos yung mismo kanilang mga pangulo o mga opisyal sa kanilang bansa, kaya dapat meron pa rin last resort. Hindi naman pumapasok ang ICC unless sure sila na hindi talaga mapapanagot yung person involved sa kanilang bansa. Thank you. Of course naman, ang magpapakita ng suporta sa Akbayan number 51 po. At of course, isang children din. Kaya welcome po to Pasig. Again, as always, Attorney Chel, maraming pong salamat sa ganitong mga pagkakataon dahil bukas at yung matapang na sumasagot sa bawat tanong ng mga Pasigenyo. Sabi nga, mahirap ang hindi nagtatanong. Mahirap yung mag-a-assume tayo ng mga bagay-bagay, lalong-lalo na pagdating sa politika. Hindi lang dito sa Pasig, kundi pati sa ating bansa.
naniniwala ako na dapat lagi tayong may pakialam. At ang pagpatanong, pakikilahok at aktibong pakikilahok ng mamamayan ay isang pagpapakita ng pagmamahal sa bayan. Kaya maraming salamat. Palakakan niyo naman yung mga sarili niyo na nandito. Magandang gabi, iNews. Ako po si Angela De Leon, konsehal ng District 2. Yan. At ngayon po, may nangyayari dito ang akbayan. Daupang palad sa ating mga Pasiganyo. Medyo kakaiba po ito dahil pwedeng willing and pwede magtanong ang mga kapwa Pasiganyo natin, which I think is a very, very good thing to do para mas makilala, hindi lang siguro si Attorney Chel, but mismo kung ano yung akbayan. At of course, ang pagpapakita rin ng suporta sa aking kagiting ng Pasig sa District 1 na si Coach Paul Sinogat. So sa mga Pasigenyo, alam po namin, malapit na ho ang eleksyon at makikiusap lang ho kami. Unang-una, maging mapanuri tayo, hindi lang ho sa personalidad, kundi kung anong prinsipyong pinaglalaban ng bawat isang kumakandidato. Mapadito man sa ating lungsod or sa national level natin. Ito po ay nakasalalay, hindi lang po ang mga buhay natin, hindi lang po ang mga kinabukasan natin, kundi pati ng mga susunod na henerasyon. Thank you. Na tumitindig sa good governance. Merong mga nagdududa minsan sa good governance, kailangan ba yan? Meron pa nagsasabi kung nakakain ba yan? Importante pa ba yan? Alam niyo po, lagi ko sinasabi sa mga caucus, kung pipili tayo ng isang bagay, lagi natin gusto yung mabuti at good. Tama? Kung bibili tayo ng isda, sino dito namamalengke? Ayan, di ba? Kung pipili tayo ng isda, ang gusto natin, syempre, yung good. Hindi mapula yung mata, di ba? Kailangan mapula yung hasang. Pag pinindot mo, hindi nakalubog lang, kailangan aangat agad. Pag ganun daw, sariwa yung isda. Pag bibili tayo ng damit, halimbawa pantalon, gusto rin natin good. Tama? Kasi, halimbawa, pagka maglalakad ka, sakay ka ng tricycle, tiyak ka, hindi mapupunit yung pantalon mo. Kasi good. Sa gobyerno, ang nais din natin ay good. Good governance. Kaya po sana, samahan din natin, tindigan din natin, walang iba, Mayor Vico Soto, tumitindig sa good governance. Kaya huwag po natin bibitawan. At syempre, ang party list po natin dito sa Pasig, Akbayan Party List. So yun lang, sana samahan nyo kami, ipanalo natin ang laban na ito para nang sa gayon, talagang makapagsulong tayo ng mga pulisiya na nakaangkla sa social justice, nakaangkla sa good governance. At ito ang ating ipinaglalaban. Alamin po natin kung ano ang paninindigan ng sangguniang kabataan sa ating mga barangay. At kayo po bilang mga ordinaryong kabataan, tulungan niyo po kami ipaglaban na dapat meron po tayong genuine na boses, hindi lamang po dito sa Pasig, pero dapat po meron din tayo sa Senado, sa Kongreso, at sa buong mundo. At ang mga leader na kagaya ni Atty. Chel Diokno, na kagaya ni Coach Paul Sinogat, ang buong giting ng Pasig, ang tutulong po sa atin upang buksan ang mata ng mga kabataan at pag tayo ay namulat na, hindi na tayo muling pipikit pa. Tama ba ako? Magandang araw po pala sa ating lahat mga Pasigenyo. Ako nga po pala si Rosing Casiano, ang campaign head ng youth sector na Akbayan sa Pasig. At the same time po, ako rin po ang lead convener po na Akbayan Youth Pasig. So ngayong araw po ay bumaba po si Atty. Chel para po may pagtao sa tao at may pagkamustahan po para sa ating mga kapapasigenyo. So, nagkaroon po tayo ng isang meet and greet with our Atty. Chel. Siyempre, kasama rin po ng kanyang meet and greet ang ating mga local candidates mula sa giting ng Pasig na mula sa District 2, Consi Angelo De Leon, at mula naman sa District 1, ang ating Coach Paul Sinogat po. Sa naganap po na meet and greet, tayo po ay naging punong abala po ng ating preparasyon at sa event proper po mismo sa ating meet and greet. So, tayo rin po ang isa sa mga naging contact po at nagpulong po ng mga kabataan at iba pong mga Pasigenyo papunta dito. So, ayun po. So, in short term po, tayo po yung mga naging utak po ng ating meet and greet po ngayong araw. Kailangan na pong makilala ng mga Pasigenyo, no,
na kung sino nga ang kumakatawan sa akbayan. At ayun ay si Atty. Chel. Syempre, kailangan na rin mapakilala on the ground si akbayan at sa pamamagitan nito ng pagpapakilala kay Atty. Chel sa pamamagitan ng meet and greet. Kaya po kung makikita nyo po, nilagay po namin sa sentro po talaga yung event place po ng ating meet and greet para po lahat po ng mga dumadating ng mga Pasigueño ay siya po nakakapanood po. So, ibig sabihin, it is open po for everyone na pagnood po natin ng meet and greet pa Atty. Chel po para maingganyo po natin na lahat ng Pasigueño aakbayan si Atty. Chel Jokno. Naniniwala po ako na dapat po yung ating mga first-time voters ang dapat pong unang piliin na kanilang ibobotong party list po ay itong siyang kumakatawan po at hindi lang kumakatawan, ngunit lumalaban din po para po sa kanilang sektor at ito po ay ang Akbayan Party List po. At the same time po, si Atty. Chel po kasi kilalang-kilala po siya bilang isang attorney ng bawat sektor. Kaya giving the time na magkakaroon na siya ng space makatapag sa Kongreso, I think it is a time na makilala at ilapit siya mismo sa mga kabataang Pasigueño. Sa ating mga kapwa Pasigueño, oras na po para akbayan ang isang maganda at mabuting paggogobyerno na kung saan ang lahat ng sektor ay nabibigyang pansin, ang lahat po ng sektor ay nagkakaroon po ng oras para mapakinggan ang kanilang saloobin. At ito pong Akbayan Party List po ay isang party list na kumakatawan po sa lahat ng sektor. Isang party list na tumatanggap ng suwestyon at boses para sa masa. Hindi lang ito tumatanggap ng boses para sa masa, ngunit nagiging boses rin po ito para sa masa sa ating Kongreso. Kaya po, sa lungsod ng Pasig, umaagos ang pagmamahal. Sa lungsod ng Pasig, aakbayan natin si Chel Jokno.